Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post kapuso mo Jessica Soho. One-on-one interview ni Miss Jessica Soho kay Congresswoman, Lead Prosecutor Luistro, kung saan ang galing magtanong itong si Madam Jessica Soho. Sapol, halos hindi makatingin sa mukha o mata sa mata itong si Luistro. Parang hindi niya napaghandaan itong mga ganitong tanong. Salot, Ma'am Jessica Soho, mga matitinong journalist, kahit nasa mainstream media, kailang wala silang kinikilingan kundi ang taong bayan. Pakinggan natin Doon po sa kanyang confidential funds, over 100 million or over 600 million ho yata 612 million yung nababanggit. Bakit siya inuusig on her confidential funds? Confidential nga ho yun. Nabanggit din ho ng side niya, bakit siya lang? Bakit naging selective? Sa Office of the President, 14 billion daw po yung confidential funds. Hindi po ba na lahat din ng departamento at government agencies may confidential funds? Binanggit nyo na rin lang po yung impeachment case against President BBM. Again, syempre, ang sasabihin po ng mga supporter ng Vice Presidente, yung impeachment nga ni Presidente, dinismiss niya Tapos, dito kay Vice Presidente, 2 beses niya i-final hanggang sa nagka-trial na nga po. So kung patas daw ang pag-uusapan, bakit daw ho ganun? Totoo ho ba si Mary Grace Piatos? Ano hong palagay nyo about Mary Grace Piatos? Siguro hindi ko na kailangan magpalagay, no, Jessica, kasi ito pina-verify namin sa PSA, Philippine Statistics Authority. On her SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, may nakita ko kayong irregular sa kanyang SALN? Without responding directly to the specific issue against the Vice President, no? But what I want to share to the public is the presumption, Jessica, for public officials. Your wealth must be explained by lawful income. At ang sabi sa batas, if a public official would acquire property or money which is manifestly disproportionate to the lawful income, there is a presumption prima facie of ill-gotten wealth. Yun ba yung nakita ninyo? Regardless of the technicality, Congresswoman, let's remove the impeachable and the non-impeachable classification. The bottom line issue here is, kayo ba, can you also account for your position? Or Ako, I can. As a matter of fact, I wish to take advantage of this opportunity to deny vehemently again the accusation against me by the ex-18 bodyguards na nakatanggap daw ko kayo ng mga maleta ng pera. I vehemently deny that. While we're at it, Congresswoman, so kayo po ba wala kayong unexplained wealth din? Wala kayong flood control projects? Sorry ho to ask these questions, but people on the streets and in their homes are asking, bakit itong usapin ng korupsyon nabaling sa Senado? May nakulong na 2 senador. Sa lower house, sa House of Representatives, kung saan di umano, nandun yung mga mastermind, Zaldico and the former speaker, bakit walang nakulong doon? And bakit sila ang nang-uusig pa ngayon na parang kayo ang may moral high ground para mag-usig when it comes to corruption against the Vice President? Well, what I can say about that, Jessica, yung inyo raw pong husband, nabalita na ho ito, so I beg for your forgiveness. I have to ask this question again. Yung inyo raw pong husband, madalas po nagko-comment yung mga supporter po ng kabilang kampo na yung inyong asawa ay naakusahan din daw po ng rape. Ano hong masasagot nyo doon? He was a victim of a fabricated case of rape, Jessica. Yung complainant, of course, she has a name in the complaint, pero nung pina-verify ko, sa PSA, sa CHED, sa DepEd, sa COMELEC, lahat ng may mga possible na identity database in existence. Ang sabi ho, bata raw ho kayo.
ng former Speaker Romualdez. Bata meaning mentor niyo siya or naspatan niya kayo, and the Speaker now is being suspected of masterminding ito pong biggest heist daw in Philippine history, yung pinakamalaking nakawan ng pondo ng gobyerno. So ano ho masasabi niyo roon? Pagdating naman po sa fairness, pwede rin siguro questionin, paano magiging patas yung mga yan? Kampi-kampihan naman yung mga politikong yan. Anong maisasagot niyo ho doon? Sasabihin na naman po ng mga supporter niya, tignan nyo na, kaya talaga nag-impeachment kasi ayaw nilang patakbuhin si Sara Duterte sa 2028. Well, apparently, that is one of the consequences of impeachment at maliwanag na maliwanag po yan sa Constitution. What we are doing is, we are just following what is provided in the Constitution. Ang galing. Grabe rin tong si Madam Jessica. Hindi naman niya tinablis yung mga sagot. Puros bitin. Mga question lang na sapol sa bullseye ba? Ulo. Walang pagkakataon na masagot na gusto. No? O, basa tayo ng mga ilang mga comments. Napakasinungaling mo, Loistro, sabi ni Mark Tumayaw. Loren Vlog, dahil kay speaker, may malita ako. Hindi mo na ibinigay hanggang ngayon ang salin mo sa ombudsman. Ma'am Kapuso, Jessica Soho, mukhang umiiyak na, ini-interview mo, hindi niya ata napaghandaan ang sagot. Baka mamaya lalabas na naman ang laway niya. Amalia, ang galing mo, Jessica Soho, lahat ng baho nila lalabas basta't ikaw ang nagtatanong. Salot! Yes. Isa itong mga mabibilang natin sa kamay na mga matatalino, hindi lang matalino, yung ano bang term ko? Yung maasahan mo, patas lang. Ang taong bayan, ang maalala ko yung sabi niya na, ang Pilipino ay hindi nalulunod sa baha, kundi nalulunod sa kasakiman ng mga ilang government officials. Wow, tama-tama ang kanyang payag. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang balay ni Heidi Neri nga taga Barangay Tikalaan, San Alahay, Purok Tris, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang iyang atop. So mga dagko na gyud og buslot. Og muna ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga di 8. May ilang iatop karon. Karon mo na gyud sa pag-atop ang balay ni Ante. So naatopan na gyud ang ilang balay. Salamat sa Ginoo nga tabangan mi og sin kay among giatop diri sa among sulod ug sa among kusina. Salamat kaayo gyud sa tanan nga nagtabang. Oo, so ang napulo ka buok nga yero Ante nga gitabang sa inyo para sa inyong sulod og sa inyong kusina giduhan ninyo kabahin. Oo. Kay giba na gid among abuhan og diri pud sa among sala. Dinhi sa inyong higdaanan. Oo. Oo, dadabi Ante kung mag-ulan, wag unsa man lang mo kung mag-ulan dinhi sa inyong higdaanan. Amo na lang pang saluran diri kuan mga balde lang sana. So pila na dito Ante katuig ang inyong balay nga
ang inyong atop nga gipulihan karon sa gitabang nga yero? Walo na to katuig. Wal- Unya nipis pagid kaayo. 8 na to katuig. Oo. So karon pa gid napulihan. Ngano man anti sulod sa 8 katuig wala gid mo nakapalit og yero nga inyong ikapuli. Tungod gyud sa kalisod sa panahon. Tungod gyud sa kalisod. So naa ba kay estudyante ante? Naa. Unsa na? Graduate na sila grade 12 ang uban. Ay, So, so Napay manghudayon grade 9, grade Oo. 9. so taman ra gid sa imong estudyante imong kwarta ante ba? O so salamat kayo. So, salamat sad ka